Hello po, good afternoon everybody. Pastor Bubut po muli ng Pangasinan Eagles Network. Yan siyang nagbo-broadcast po mula dito sa DOJ Powerhouse, Santa Barbara, Pangasinan, sa Farmville Subdivision po. Hello. At ngayon po ay 2 araw na lang, Pasko na. Kung kaya nagpapasalamat po tayo, dapat sa Panginoon for has given us another day, another chance to celebrate the Christmas together. Kung kaya ang lahat naman ay by grace lang po, Kaya pinaka-the best na gawin natin this Christmas season is to thank the Lord na bagamat maraming mga pangyayari na January pa lang, grabe na ang nangyari sa atin, but praise God, we are now in the last month of 2020. Kung kaya pinakauna natin gawin ngayong December ay magpasalamat tayo, and secondly ay evaluate natin ang January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December natin upang sa pagpasok natin ng 2021 we are a better person because of the Lord Jesus Christ. For by grace are we saved through faith in Him. At wala na nga pong iba. Ito pong inyong pastor na nasa 242 days na nang tuloy-tuloy natin. Hindi ko makapaniwala na tayo po ay nasa 242 days na ng ating live streaming, at nakapagpadala na rin po ako ng mga outlines sa ibang mga humihingi ng outline, regular na humihingi ng outlines. Kung kaya, yes, at tayo po lahat ay sama-sama. Meron pong kung ang mga eagles na kita-kita dyan kay Pastor June Claudio, pero hindi po ako makasama. Pastor June, kasi po ay Christmas party din namin dito po sa church. Ahead na po ito, kaya pasensya na, mamimiss ko kayo. Pero masaya din ako dahil nandiyan kayo lahat. Nabawasan lang kayo ng isang poging pastor. Kung kaya po, ngayong hapon ay tayo mag-umpisa muli sa isang panalangin. Makapangyarihang Diyos, kami po ay sa'yo dumudulog, nagpapasalamat sapagkat ang hapon na ito ay nilikha mo para sa mga nauuhaw, nagugutom sa iyong salita every 4 to 5 live streaming. And I praise God for their life. They are an inspiration to your servant. At patuloy na pagpalain mo kaming lahat sapagkat alam namin na ikaw ang pinagmumulan ng aming buhay, ng aming lahat-lahat. You are our source. For sabi nga ni Pablo, Apostol Pablo, Panginoon, for in you we live and move and have our being. I-bless mo kaming lahat, Panginoon, sa 1 hour na ito ng live streaming, at ikaw ang maitaas. And I pray for the anointing of the Holy Spirit and the flow of His presence between our midst, as it is written, where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of your people for one purpose, to glorify God and to uplift the name of Jesus. Be exalted, O God. Be magnified, O Lord, together with the praises of your angels, O God. Kami po ay sabay-sabay na sa iyo po ay nagbibigay lugar sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, sa aming family. Ikaw lamang ang maitaas. Sa iyo ang papuri, ang pagsamba, at ang lahat-lahat sa amin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen and Amen. Ayun, magandang hapon. Ako po hindi makasama doon sa pagtitipon na doon kay Pastor June Claudio ng San Carlos City, but tuloy-tuloy pa rin po ako kasi nasa bayan. Talaga naman, mahirap mag-decide pag ganun sabay-sabay, lalo na itong Christmas season. Ang dami-daming mga activities. Pero dalangin ko lagi ay mapili natin ang mga activities na nagbibigay kapangyarihan at papuri sa ating Diyos na lumikha, Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. So, nandun na tayo sa last point ng ating topic, Last part ng ating topic for sunod-sunod po 'yun. Una, yung mga angels, Secondly, yung innkeeper which we studied yesterday, at ngayon po yung mga shepherd, So, before dealing with that, ay pwede po bang pakishare ninyo ang live streaming na ito for our loved ones, our friends in Facebook, at mga hindi pa nakakilala sa Lord. Yun po yung lagi ko sinasabi, at paulit-ulit ko pong pinapaalala sa bawat isa, na if ever you have received the Lord Jesus Christ in your life, it is also our part to share the gospel to other people, especially the wonder of the social media. Kung kaya gamitin natin ang Facebook for the Lord Jesus Christ. Kaya nga po ako nag-Facebook because of one thing lang, para sa Lord. Sana katulad ng mga habili natin, sana makita sa mga walls natin ang kabutihan ng Diyos.
mga one-liner, even this live streaming ay ma-share natin sa ating walls. Hindi natin alam, ma-share ng iba or makita ng iba or mga friends natin ay makita nila na may isang Diyos na tapat, may isang Diyos na hindi nagbabago ng pagmamahal, at may Diyos na patuloy na sa atin ay humahabol, at in love sa atin. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tandaan nyo yan. Our emotions are changing, our situations are changing, our conditions are changing, but never will the love of God and the hope of the Holy Spirit in us mawala yun. Ano po? So, share po. Habang kwan po, ay pakibasa nyo na rin. Habang nag-greet ako, ay pakibasa nyo na rin po ang paki-share ninyo at tingnan nyo na rin ang Luke chapter 2, beginning verse 8. Ano? Yan po. At ako'y greet muna kasi marami pong nag-aabang, marinig lang ang pangalan. Di po ba, no? Okay, binabati ko na magandang hapon dyan sa Lebanon. Walang iba kundi si Marivic Alacar. Ayan, ang magandang tita ni na Melissa Alacar. Magandang hapon sa inyo. Jens Bravo, hello po sa inyo. Ate Rose Colio ng Bulacan. Angeli, kailan tayo magkakape? No? Angeli Gonzalez, bakasyon na nila sa Bunuan. Ayan, ganun din si Nina Marie Alim Reolada ng DOJ Powerhouse, dyan po sa Baguio City. Ramil Kawili, dyan Filipo Bero Evangelista. Good afternoon sa iyo. Nag-work sa Pampanga pero pusong Santa Barbara. Ayan, gusto mo yan? Diyan, Philip, yung bati ko sa inyo. Bago yun, ha? Ganon din, pinabati ko ng blessed afternoon ang dalagang Pharmaceutica. Ayan, pharmacist natin, si Mary Shirley. Kailan ang kape natin, Mary? Ayan, at ganon din, from Muntalban, Rizal, kasama ng kanyang gwapong-gwapong asawang si Kuya Nilo at ang kanilang mga anak, si Ate Virgie Rosario Kawili. Good afternoon po sa inyo dyan. Marvin Alvarez de Vera, magandang hapon. At ganun din kay Ate Norma, Baguio City. Kumusta po kayo sa Baguio? Ayan, binabati ko kayo ng magandang hapon, At Vince Rafael Ballesteros, ayan, dyan po sa may Premisias, sa may Premisias po yan, si Vince. Ganun din ang aking beshi. Kumusta na, beshi? Alam mo na yan. Ng Hong Kong, Magandang hapon sa iyo, Jor-El Kent, Ganun din mula sa kaharian ng Taranco family, si Junel. Yan, magandang hapon. At sa area ng DOJ Baguio, at ang kanyang gwapong-gwapong asawang si Arnold, at ang kanilang mga bibong, mga anak, kumusta na kayo dyan sa Baguio? Nako, kailan kaya kami makakaakyat dyan uli ng walang pass? Jiliana Alexis D.N. Palagana, isa sa mga youth leader natin dito sa DOJ. Ganon din si Freddy Cabanlong Buserio, nandun sa loob, kasi po Christmas party namin. Binabati ko po ng Merry Christmas ang lahat ng mga pastors ng DOJ. Nandyan po sila sa loob, sa hall, at ako naman nandito sa garahe. Dahil po sa commitment na ito, just for the love of sharing the gospel of the Lord Jesus Christ, tuloy-tuloy tayo. Commitment na po ito, at saka nag-i-enjoy talaga ako. I must admit in myself, ini-enjoy ko po na makita ang mga pangalan nyo, panunod ninyo, na bless kayo, hopefully, at ang anointing ng Panginoon sa inyong buhay, mga answered prayers ninyo, marami na tayong answered prayers. Ate Alma Kabinta, magandang hapon. Pati, long time no si Pati, Pati Agleron, James San Nicolas, ayan, from Dubai. At si Pastor Dominador Ilagas ng Guam, multi-nation na tayo, Shout out kay Jaya Vinis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Christina Almasan, May Kayla Esquivel, Altea Kalinawan, Joanne Jukino. Belated happy birthday, Joanne, ha? Yan, binati na rin naman na kita sa Facebook. Ate Wilma Evangelista, ang magandang kapatid ni Pastora Cristita Capulong. Ayan, ganun din po. Sa Perth, Australia sila. Ganun din naman sa Saudi Arabia, sa Thea Simon Mendez. Hello sa iyo, Thea, dyan. Anong oras na? Siguro mga 6 o'clock ba dyan? O 8 o'clock? Probably it's 8 o'clock ng gabi. So, good evening sa inyo dyan. Thea, Jiliana Alexis, shout out to Leonard, Jory Dinieva Palaganas, Bernard Palaganas, Marjonel Dinieva Palaganas, Alaysa Dinieva. Merry Christmas, Ate Wilma. Ayan, ganun din kay Del Tupino, Jen Sios, Zaki is also watching.
At I thank you, Ate Wilma. Done sharing na raw siya. Paki-share na po. Lowell Angelo Crave, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irving Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. Hello sa inyo. Ayan, JD Ebio ng Marikina. Hello at Palawan. Abatsu naman ay Merry Christmas din sa iyo. At ganun din kay Joaquin Highly Favored MJ ng Macau. Magandang hapon. Shout out uli, Crisaline Estrada Segundo, Sanchi May Gumawid, Angeline Tulao, Eliza Reyes, Clarissa Season Balala. Magandang hapon. Okay naman, JD Ebio, magandang hapon din sa inyo dyan. Rebecca Zara and Beverly Tenorio are also watching. Merry Christmas, Jay San Nicolas. Oy, tito ka na. Meron ka ng pamangkin, mula kay Kuya Joseph. Oh, padala na Aguinaldo, ang pamangkin. At Titang, magandang hapon po sa inyo dyan sa Marunong. And of course, Olivia Agustin, Merry Christmas din sa iyo, Ading. At ganun din po, Merry Christmas kay Len Javier Tagiban. Magandang hapon, mayaman na pagpapala po, Pastor Bubot. I receive it. Joaquin, highly favored ng Macau. Haris Tindoy, Ate Erlinda Lumiwan Velasco. Ayun, Marisa Serralde ng Hong Kong. Pakishare na. Thank you, JD. Na-share na raw niya. Annalisa Mahilom. Hello po sa inyo, Annalisa. Merry Christmas na rin. Ryan Carl Francisco the first of Zone 2. Brian Gallego. Hello sa iyo. Yeah, Pastor Joyful Christmas. Thank you, Lord, for the blessings at sa mga trial na dumarating sa ating buhay. Yes, praise God sa mga trials na yan kasi lulusutan natin. Praise the Lord. Shout out po kay Harisa Sakura Aquino Santos. Magandang apo ko po. Nanonood sa atin yan, Marisa, Watching always po siya. Amen, amen, and amen. Iyo palang apo yan, Pero batang-bata ka pa para magkaapo, ha? Jake Lalas. Kumusta na, Jake? Lalas, Duki, long time no see. At ang bagong-bagong mom na kapapanganak pa lang, si Ma'am Jubilin di San Nicolas. Ganon din si Alice na Espino to Palagay ko lang kasi sulat hapon Forgive me kung hindi siya ito. Ganon din si Nanay Josephine na Malasiki. Hello sa lahat watching. Nasa Virginia ka na, Jake. Natuloy ang biyahe nyo, kumusta kayo dyan sa Virginia? Hello, anong oras na, Jake? Yan, naninibago pa ba? Pa-shout out sa nagpapatulog po ng pamangking ko. Si JD, Merry Christmas! Ganon din kay Leonardo Ronald Carcha. Hello. Princess Joy Salazar Camacho. Hello. And of course, Ate Amy Padilla. Magandang hapon po. At shout out. Ito na, kaharian ng Tarangco Agapay family to Aristotel Agapay, Abigail Gandia, siguro maganda to. Emmeline Singson, Princess Fiona Tarangco, Kate Anin, Nathan Tarangco, Alaysa Anin, Jeneline Agapay Anin, Cecilia Agapay, Junsit Agapay, Junilin Agapay, Lolo Miling. Hello, Lolo Miling. Mga favorite nating manonood dito yan. Uncle Ambo, Kuya Ray Tarangco, si Madam Reynali Tarangco, and Tarangco Agapay family. Mani Ugaban, kaba ko'y mani, oo. Ahead lang sa amin yan sa UL, na siguro 1 year, kaba ko'y mani. Uy, share mo yan, si Manny Ugaban, magaling mag-basketball yan, Sir Jake. Tama ba ako? Henry Victorio, Boots Almendares, Ricky Quinto, Roberto Nimer, Arnold Shapno Tadeo Sr., and Bernsky Spino. Liamer Estrada Kalaksan ng Kalay, Brian Gallego, at Nanay Malu, hello po. Kumusta na yung mga pinagpre-pray natin, mga borders nyo dyan? Patanggapin nyo sa Lord. Kumusta na rin kay Kuya Alex, Princess Joy Salazar Camacho, shout out po. Yun, sinabi ko na pangalan mo. Kim, kumusta ka na, Kim? Matagal kita hindi nakita dito, Pangasinan Eagles Network, Jorlyn Torio Lumpero ng DOJ Dagupan, and of course, ang magandang nanay ni Kim, si Nanay Makalanda, Norberto. Nakalimutan ko na kasi pangalan ng nanay mo, Kim. Ganon din kay Arbet Bustamante, Tony Coquia, Silveri Coquia, oh yes, Jack Tufer the Twin, Victorio Nico, Dilarama, Kikiam Andrew, Almonte, Richard Molina Chrome, Kurt Minat, Lili Dukie,
Donna Duque, Gerard Duque, and of course, si Secretary Duque, Rominic Duque, LJ, JDM Drexes, and Jaikus Duque. Magandang hapon sa Duque family. Yan, binabati ko na rin ng Merry Christmas si Dr. Duque ng DOH, ano? Angelina Riego Laspina, magandang hapon, 11:14 AM. Ay, oo, tama, una pala kami. Tama, sa Saudi at saka sa Dubai, ano? So umaga pa lang dyan sa Dubai. Andrew Almonte, Roberto Nimer, ang daming friend ni Jake, oh. Hindi ko na mabasa iba. Katigan, Katichu, Saldi Katambay. Thank you, Jake, ha? Ike Bumban, i-share mo nang i-share, Jake. Ang dami palang kaibigan, eh. Jong Otanes, Jessart De Vera. Ganun din, si Ate Portia. Hello, Ate Portia. I believe you are healed in Jesus' name. Yan. Ano? Pangalawa, oo nga pala, yung inaanak ko, ang unang pamangkin, ano, James? Pangalawang pamangkin. Ganun din kay Jenny Asyong, ang Luben, Merry Christmas. Linlin Loresco, Ate Rose Marinay ng Las Piñas, Zara Mabel, Maria Cristina Alcala Ruadiel, Aida Cuenca ng Japan. Hello sa inyo dyan. Rizalyn de la Cruz ng Dagupan, si Talin, magandang hapon. And of course from Hong Kong, ang Queen of Diamonds ng 45. Walang iba kundi si Reyna Diamond. Tessa Dobloes Paradero, magandang hapon. Jem D ng Dubai, Tessa Dobloes Paradero, Jem D, Ate Fortunata de Leon, Matabang, magandang hapon. Okay naman po, Pastor. Judian po pangalan ni Mama. Yun, thank you sa iyo. Ernie Martinez, Olivia Agustin, and Jersey Coronea. So, share, at sige na, magkoko na tayo. Mag-word of God na tayo, ha? Mamaya na uli ako magbabasa. Kuya Ernie Martinez, good afternoon po. Wala pang Okang family, ha? At binabati ka, kainuman ko pala dati yung kanyang friend na si Castueras ng San Jose, California, no? Eh, kilala ko na si Gero Rogaro. Ano ba yan? Oo, dagdagan mo pa, Junel. Ang dami ng tribune yung Junel. Tuloy na tayo, basahin ko. 2:8, look at your Bible na. Mamaya na ulit tayo babate, ano? Kasi yung iba, alam kong excited makinig ng words. Amen ba? Amen. Lalo na si Nanay Josephine Hines. Nako, gustong-gusto niya makinig ng word yan, eh. Okay, and everybody of you, of course. Ano? Yan. Now, they were in the same country, Luke chapter 2, verse 8. Now, Joy Valdez, Macau. Mark Greiger, hello. Merry Christmas. Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Ano? Sila ay mga pastol, ano? Mga pastol. And behold, an angel of the Lord, nagpakita ang isang anghel sa kanila, stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Woo! Then the angel said to them, do not be afraid. Tandaan mo, ha? Tandaan nating lahat. Kapag may takot, kapag may takot, may kaba, at may worry, ang una nating hanapin, yung faith natin sa Lord. Amen. Kasi pag dumating si Lord sa buhay natin, He removes the faith. Lagi po yan. Kaya nga, every day of our life, seek for the peace of God that surpasses all understanding in Christ Jesus. Yan. So, makukuha mo naman yan sa devotional, at saka sa prayer, at saka sa Word of God. Always, do not leave your bed nang hindi ka nakakuha ng salita ng Diyos. Ha? Kaya kailangan natin ng devotional. Yan. Kailangan yan, Evelyn, ng Singapore, na kung saan ay ito ang nag-aalis sa atin. Although there rare na appearances of angels today kasi we have the Bible. We have the Bible which is enough for us because the Word of God is greater than the angels. Remember that. At ang mga angels lumalabas lamang yan kapag inutusan ng Diyos. Ha? So, mas reliable, si Lord mismo ito, ang Bible, pero hindi dito, ha, yung salita, ha. Kaya do not be afraid. Kaya kung may problema ka, kung nagwo-worry ka, kung hindi ka sure sa gagawin mo sa buong maghapon, seek first the Bible. Kung worry ka pa rin, huwag ka na lang munang umalis. Kung may takot ka pa rin, just read the Bible. Kasi ang unang papasok sa iyo, do not be afraid.
and seek the peace which surpasses all understanding in Christ Jesus. Nung isang araw nga, missioneran ako sabi ko, ang una mong hanapin sa buhay mo yung peace. Kasi ikaw lamang ang makaka-identify na ito. Kasi kapag nakita mo yung peace na yan, titiyakin ko si Lord yan. So, may kanya-kanya tayong damdamin sa peace. I can identify peace of God. Ako lang yun, personally. Kasi hindi ko naman pwede ikwento yun sa inyo. Kasi ako lang nakaka-feel nun. Kaya kayo rin, hanapin nyo yun. Particularly during times of doubt and trouble, confusion. Naku, hanapin mo yung peace muna na yan. Ha? At pag nahanap mo yan, tanda mo yan kasi hindi nagbabago yung peace na yan. Brian Gallego, amen daw. Sabi naman ni Mary Sherlyn, amen din. So, do not be afraid, the angel said to the shepherd, I bring you good tidings. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ay laging dadalhin sa iyo good tidings. Warning, mga ganyan, So, directions, yan. Kaya huwag muna kayong pabigla-bigla. Lalo na kapag may mga decisions na very crucial, do not decide na alanganin. Mag-intay ka. Balikan natin yung preaching natin sa waiting upon the Lord. Ang dami nun, ha? Ang dami nun. Kaya nga po ako tuwan-tuwa sa inyo kasi, you know what? So, kapag balikan mo yan, yung mga waiting upon the Lord, makokon ka na naman marirenew na naman. Kaya ang ganda nitong meron tayong live streaming, pwede mo i-replay. Tingnan mo lang yung date, balikan mo lang, waiting upon the Lord. In fact, ikuha nyo lang hashtag timeless, tapos hashtag timeless, small letters. Tapos sabihin yung waiting, yan, lalabas na siya. Lahat ng waiting, lalabas. Hashtag timeless, blessing, lalabas na lahat. Naintindihan nyo? Amen po. Kahit may pagsubok, may peace pa rin sa... Oo, kasi ang pagsubok, kasama yan. Lagi sa buhay. Uy, Ate Domi, I miss you yesterday. Where art thou? Ate Domi ng Sydney, Australia. Salamat din po kay Kuya Pedi at saka kay Ate Alma ng Sydney, Australia. Salamat sa inyo. Hindi kayo nakakalimot. Alam nyo na yan. Salamat po sa inyo. Madaling araw pa lang, alam na ng wife ko. Ang galing talaga ng wife ko, binubuklat yung cellphone ko Amen. So, nagpakita yung angel. Alam mo ba itong angel na ito during the birth of Jesus is so busy? Particularly the head angel ng messenger angels. Kasi tatlo yung angels na yan Messenger, sa pangunguna ni Gabriel, Pangalawang angel ay si Michael, the warring angels, lahat na nakikipagdigmang anghel ay si Michael, ang chief angels. At ang huli na wala ay worshiping angels sa pangunguna ni Lucifer. Kaya nga ang mga angels ng worshiping angels na wala yon, 1/3. So 1/3, 1/3, 1/3. 2/3 na lang naiwan sa langit. So kulang ng 1/3. Sino yung sasamba? Worshiping angels. Sino? Sa tingin nyo ang sasamba? Kaya tayo pinagmamalaki. Kaya galit na galit sa atin si Satan. Kasi si Lucifer, binagsak dito, naging si Satan. At kaya nga sabi ni Jesus, for the time has now come that the Father is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Naghahanap ang Ama ng mga sasamba. Bakit naghahanap? Kasi wala doon sa langit. Nandito na sa lupa ang mga sumasamba at ikaw yun, ako yun. Hallelujah! Rosette Federico from Cavite, Besanta. Federico from Bataan, and Ate Lorena Federico from Caloocan watching right now. Jenny Dicena, ito na naman, si Jake, Reynald Rondaris, Arik, Aristotel, Galban, JB Velasquez. Share na share, Jake. Malay mo, makakilala lahat yan sa Lord. Naku, hallelujah. Yan, the most beautiful woman in the world, si Marisa Meneses Parago. Yun po. Nanonood din sa atin ngayon. Hindi niya ako may tiis na namimiss niya nakakukagan. Ayan po, si Marisa Meneses Parago. Yun. Gusto niya na kaagad makita yung mukha ko, kaya nanonood na ngayon. Mamaya na, sweetheart, mga 5 p.m., 5:30 makikita na tayo ha? Okay. So, ang unang sinasabi, lagi yan, Lagi ito. Ang unang introduction lagi ng Lord, do not be afraid. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes. Makakita ka ng isang baby na nakabalot sa isang ritasong damit, na nakahiga sa isang sabsaban. Yan ang sabi niya, ng angel. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God. Praise lang yun,
praising God. Hello, Jenny. Thank you for the 50 stars. Jenny Dicena. Thank you, thank you. Ano? Teka, nawala ako. Yun. Thank you, Jenny Dicena. At tuloy na po tayo. Verse 15 of Luke chapter 2. So it was when the angels had gone away from them into heaven. Marvin Balolong. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. Tingnan nyo yung child sa Bible nyo, no? Capital C. Ano? Capital C, hindi letters small c. Ano? Ibig sabihin, speaks of the Lord Jesus Christ. Na ibang child dito, no? Oh, guys, look at your Bible. Capital C yan. Ayaw ko lang sa Tagalog. Tingnan ko nga, 2:17 sa Tagalog. Kaya, sinaysay nila mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Kung ako Tagalog translator nito, capital S dapat ito. Capital S dapat. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na napupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa iba binalita sa kanila ng anghel. Yon, God bless the reading of His Word. Ano? Share po ng ating live streaming this afternoon. Thank you again, Jenny Dicena, for the 50 stars. Para po yan sa Pangasinan Eagles Network. Yan, ano po? So, today's topic is the last topic dito po sa Luke chapter 2. Ano? Tinalakay natin Luke chapter 2 na hanggang verse 20. Verse 20. Ano po? Bukas, abangan nyo yung bago nating para sa Pasko. Ano? Kasi 2 days na lang, Pasko na lang. Mirna Soriano Flores, hello to you, Ading. Okay? So, ito, pakinggan nyo ko. Ang topic na ito ay last part of the 3 parts. Una, yung angels, ano, yung title niya ay Heaven's Gospel Message. Number 2, the hard heart innkeeper. At ngayon po yung humble shepherd's Gospel Christmas Message. Yan siya. So ito na tayo. Ngayon na. Ang tanong, ano po? Ilang beses nagpakita ang mga anghel sa panahon ng bago pa ipanganak si Jesus hanggang sa kapanganakan? Ilang beses? Sige po. Una, nagpakita ang anghel kay Mary. Tama. Pangalawa, nagpakita ang anghel kay Joseph. At ang huli, ang mga pastol. Tanong, bakit sa pastol? Pwede naman sa ibang tao. Pero, bakit sa pastol ipinahayag? Bakit sa pastol ipinahayag ng mga anghel ang pangatlong pagpapakita nila? Amen? Kasi ang sagot po, ang pastol malapit sa puso ng Diyos. Ang pastol malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Ang mga pastol ay isa sa mga mabababa ang tungkulin sa Israel. They are so humble. Bakit? Pag nagpastol ka ng tupa, ay naku, kailangan ng mahabang pasensya. Gusto ko yun Pag nagpastol ka ng tupa, Alex Abid at Ate Yoli Karyaswang ng Hong Kong. Pag nagpastol ka ng tupa, kailangan mahaba ang iyong pasensya. Mabababa sila at mahaba ang kanilang pasensya. Ulitin ko, pag nagpastol ka sa Israel, kailangan mababa ang loob mo at mahaba ang pasensya mo. Bakit? Bakit? Kasi ang ang tupa, pakinggan nyo ako. I'm a former veterinarian. Maniwala kayo sa akin. Ang tupa, pakinggan nyo maigi, mahina ang mata niyan. Kaya they are prone to wander. Madalas silang maligaw. Kuha nyo ako, madalas silang maligaw. Number 2, mahina ang mata. Number 2, although mahina ang kanilang mata, hello, ay malakas naman ang kanilang tenga. Hello. Kaya ako sinabing mahaba ang pasensya. Kasi ang mga pastol ang mga tupa na yan, sa gawa ng kanilang
mahinang pananaw, mahinang mata, ay kailangan mo silang laging titingnan. Kaya may ganun ay, tungkod, at sa dulo nakaganon, ganon yung tungkod, di ba? Ganon yung tungkod. Bakit? Pag naliligaw na yung tupa, kinukuha dito po sa leeg at ibinabalik sa kawan. Hindi nyo ba nakita doon sa Luke 15 na yung tupa, iniwan yung 199? Hello? Are you still there? Iniwan yung 99 na wala yung isa, hinanap. Oh, iniwan yung 99. Teka muna, ang tanong, bakit iniwan yung 99? Dahil sa isa. Correct. Pero iniwan muna yung 99 nang nakakulong yun. Nakuha niyo ako? Paano si David, di ba? Nagdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid sa labanan. Nagdala ng pagkain. Ang sabi ng kanyang panganay na kuya, si Eliab, Oy David, ba't ka nandito? Pastol si David na na. Oy David, ba't ka nandito? Eh, paano yung mga tupa ng ama? Si Jesse, nandito ka, makikiusyoso ka lang sa gera. Makikiusyoso ka lang sa labanan. Sabi ng kuya niya, si Eliab. Anong sagot ni David? Ay bago po ako nagpunta rito, ay pinagkatiwala ko muna ang mga tupa bago ako sumunod sa utos ni Papa Jesse. Nahigit siya ako? Nahigit siya ako? Kaya itong mga anghel na ito, karapat-dapat lamang na sa mga tupa sila, sa mga pastol sila pumunta. Kasi ang mga pastol na ito, number one, ang bababa, humble. Nakuha niyo yung topic ko yesterday? Paano mong ibababa si Jesus? Eh, nasa ibaba na. Ang tendency na isang tao nagpapakumbaba ay itaas. Kasi hindi mo na pwedeng ibaba ang isang tao nasa baba. Nasa baba na eh. Ano pa ibababa mo dun? Arthur Apolonio. Nakukuha nyo? Ito ang mensahe. Nagpapakilala ang Diyos sa mga taong mabababa ang loob. Sabi nga ni Santiago, di ba? Ang kapatid ni Jesus, kapag may handaan, hello, kapag may handaan, huwag kayong pumunta dun sa magandang upuan. Ano? Huwag kayong pumunta dun sa magandang mesa. Huwag kayong pumunta dun. Pasensya na po kayo. Nasa garahe ako kayo kasi Christmas party sa harap. Kasi, pag pumunta ka dun sa magandang upuan at may dumating na mas mataas na tao sa'yo, ay baka paalisin ka dun. Kaya sabi ni James, ni Santiago, pumunta ka doon sa pinakamababang lugar. Kasi mas masarap pag nakita ka doon, baka daling ka sa magandang upuan at magandang mesa. Ganon din sa Lord. God hates the proud, but gives grace to the humble. Kaya nga sabi ng tatlong wise, probably 3. More than 1 yun eh. Men kasi, hindi naman sinabi ko ilan ang bilang. Sabi nung sabi ng wise men, dito isinilang ang hari ng Israel. Sabi, saan bang lugar yon? Sinabi kay Herod. Na you can see the wisdom of the wise men here. Mga hari ito, probably known in their lands. They traveled long distance just to seek the King of Kings. Dito isinilang ang hari. Kasi alam mo, sabi ng tatlo, ay di si Herod nagtaka, bakit di ko alam yan ay ako ang hari? Na-insecure na kaagad. Na-insecure si Herod. Makikita sa kanyang pagmamalaki. And as a result of it, di umalis yung tatlo at nakita nga nila ang batang Jesus, ang sanggol na Jesus. At sa pagkakakita nila, sabi ni Herod, pag nakita nyo, bumalik kayo sa akin at para ako rin ay puntahan siya. Pero alam ng Diyos yung motibo ng puso, bakit kanyo? Sa pag-alis ng tatlong wise men, hindi na sila bumalik kay King Herod. Bakit? Kasi after that, hindi alam ni Herod kung saan isinilang. Mismong doon sa bayan niya, sa Bethlehem, hindi niya alam. Bakit? Bakit? Mataas ang loob eh. Hari. At mali ang motibo ng puso, bakit magpapakilala si Jesus sa kanya? Naintindihan mo ko? Bakit magpapakilala si Jesus?
magpapakilala lamang ang Diyos sa mga taong mabababa ang loob. Tanungin kita ngayon. Tanungin kita. Nakilala mo si Jesus, right? Tinanggap mo si Jesus, right? Right? Oh, yes. If your answer is yes, then let us praise God. Kasi kita ng Diyos, mababa ang loob mo. Amen. Totoo rin naman sinasabi ni J.D. Ebio. 1 Timothy 1:15. Sabi niya, naririto ang isang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang, ito ang keyword, iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Yun yung humility. That we could never live without Jesus. Kaya kung minsan nga, nakakakwa nila, okay pa nga yun eh. Sabi mo, ako pinakamasama sa lahat eh. Bakit? It is time for God to come. At tanda mo to, habang napapalapit ka sa Lord, nakikita mong marami pang dapat baguhin sa'yo. Yung word na yun ni Paul, na ako ang pinakamasama sa lahat, mga ilang buwan na lang, puputulan na siya ng ulo. Ang ibig sabihin dito, walang exempted. The more you come to Jesus, the more you will see yourself as a man needing a Savior. Tandaan natin yan, Marvin Balolong, ha? Tandaan natin yan. The more you come nearer to God, the more you see yourself as a sinner, needing a Savior. Kaya ako, sa tingin ko, ako pinakamasama sa lahat. That I need Jesus and I cannot live without Jesus. Yes, I am saved. But I want to know more of the Lord. At habang napapalapit ka sa Lord, makikita mo ang dami pang dapat baguhin sa'yo. Kaya alisin ninyo sa puso ninyo na once tumanggap na kayo sa Panginoon, hindi na kayo magkakasala. Hindi. Nag-i-start na nga yung Kalbaryo. Are you still there? Hindi pwede. Kaya maraming Kristiyano, lagi sinasabi, galing ka pa naman sa Bible study, ba't ganyan ang ugali mo? Hello? Ba't ganyan ang ugali mo? They were expecting a lot from us, but they do not know that there is a process going on inside of us. The power of the Holy Spirit that in the acknowledgement of our weaknesses will be the strength of God. Naintindihan nyo? Pasensya na po, medyo maingay sa loob, ano? Marilu Mercado ng Toronto, at ganun din kay Jimmy Muerong Kalaksan, magandang hapon po. Jorilyn Torio ng DOJ Dagupan, medyo maingay po sa loob, gawa na ang ating Christmas party ng mga pastors ng Dunamis of Jesus po. Nandiyan si Bishop Jerome, yung ating head pastor. Nandiyan po sila, pati yung, wala lang po yung Baguio kasi mahigpit ang Baguio ngayon. At Dubai, wala po yung Dubai natin, ay mahigpit ang pag-uwi. Pero Christmas party po nila dyan sa loob, kaya maingay. Pasensya na po, ha? Okay, but just the same, hindi ko kaya umabsent dahil alam ko nandiyan kayo. At then of course, tinanggap ko na to Charlie Zarate, magandang hapon. So, una, nagpakita angel kay Mary. Second, kay Joseph. Third, sa angels. Kasi bakit? Kita mo rin yung humility ni Mary. Sabi niya, behold, the handmaid of the Lord. Anong tingin ni Mary sa sarili niya? Hindi siya si Mother of God. Di ba? Hindi siya Mother of God. Siya yung, behold, the handmaid of the Lord. Ang baba ng loob. Anong ibig niya sabihin ng handmaid of the Lord? Ang alipin ng Panginoon. People may look at Mary as blessed amongst women. There's nothing wrong about that. But when you are in the presence of God, you can never say that thing. Noon ngang nagpakita ng himala, si Jesus kay Pedro, na napuno ng isda ang bangka. Ano sabi ni Peter? Depart from me, for I am a sinful man. Depart from me, for I am a sinner. Umalis ba si Jesus? No. Tinawag pa nga si Peter Sabi niya, follow me. Alam mo kung bakit? Kasi ang nakakakilala sa Lord ay mga bababa ang loob. Number 1,
point natin, a message of obedience. Kasi alam ng Diyos ang puso ng mga taong mabababa ang loob, Charlie Zarate and Tessa Dublois Paradero, ay mga taong susunod. Mababa ang loob. Hello, Kuya Greg Claveria. Kaya whether you like it or not, Leia Robledo, ang Vice President ng live streaming ng 4 to 5 from Okinawa, Japan. Ang mga taong mabababa ang loob, doon nagpapakilala si Lord sapagkat alam nila, alam ng Diyos na sila yung pwedeng sumunod sa mensahe. Sila yung pwedeng sumunod sa mga ginagawa ng Lord sa kanilang buhay. Are you still there? Naintindihan niyo ba ako? Sapagkat kailangang makita sa ating mga buhay ang pagdating ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Hindi pwedeng silent Christian. Ada ng Occidental Mindoro, hello sa iyo Ading, thank you for sharing the live streaming. Nakikita ko yung mga walls ninyo, tinitingnan ko po yung mga walls ninyo, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo na ibinabahagi ang live streaming na to, not for myself, but for the spread of the gospel. Paglawak pa ng pagpapabilis, Maranatha, ng pagdating ng ating pastor. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo ako? So kaya nga inuudyukan ko kayo, nakikiusap ako sa inyo, sinasabihan ko kayo, nire-remind ko kayo, pakishare. Kasi ang dami na pong nakakilala sa Panginoon at nakabalik, yung mga nakakilalang nawala at nagwala, nakabalik. Ano po? Bakit kanyo? Kasi ang ating Panginoong Jesus may ebidensya. May ebidensya sa lagi. Nung nagpakilala siya sa buhay mo, laging makikita ang pagbabago mo. Paunti-unti. Sabi ko nga doon sa aking devotional, we Christians are not sinless. We sin less. Paunti ng paunti ang ating kasalanan. Kaya recognize your sin. Magkasalanan ka, na kailangan magbago, at babaguhin ng Diyos, hindi ikaw. Kasi wala tayong kapangyarihan sa kasalanan. Ang Panginoong Jesus lamang ang may kakayanan tayo ay alisin at palayain sa kasalanan at sa sumpa ng kasalanan at sa panlilinlang ng dyablo sa ating buhay. Ano po? Kaya nga ang Pasko ay isa lamang sa bahagi ng pag-alala natin na tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus. Wala nang katulad niya. Kaya nga po sabi, tuwing nakakakilala ka sa Panginoon at lumalago ka sa Panginoon, lagi mong maririnig ito. Come and see. May ebidensya po lagi ang Panginoon. Alam mo, maraming Kristiyano, silent Christian. Mabuti pa nga mga Jehovah's Witnesses, ang Iglesia ni Cristo, kumakatok sa mga bahay upang i-share ang kanilang doktrina. Pero tayo, na ang gagawin lamang natin ay i-share ang live streaming na ito o ibahagi ang pagbabago ng Diyos sa buhay ng bawat isa, hindi pa magawa. Nakikisang-ayon tayo sa takbo ng mundo. Kaya nga, ang mensaheng ito ay isang mensahe ng hamon. Tandaan mo, kaya mo nakilala ang Panginoon kasi nakita ng Diyos ang puso mo na mababa ang loob mo. This is the essence why the angels had appeared to the shepherd because they are so humble. Bakit humble? Sabi ko nga sa inyo, ang mga pastor ay isa sa pinakamatyagang tao. Kapag ikaw ay nagpastor, matyaga ka dapat. Amen. Nakukuha niyo ako, Jasmine Abalos, Merry Christmas sa iyo dyan. Kumusta ka na nga ba? Amen. Alam niyo, napakasimple ng gospel. Sa kasimplihan niya, nakalatag na lahat. Ang nagtataka ako, maraming Kristiyano, hindi maibahagi ang kabutihan ng Diyos. Isa, bakit hindi maibahagi? Nakiki-compromise. Alam ng mali. Bumabarkada pa sa mali. Particularly young people.
particularly young people. Mga Kristiyanong nagiging dahilan ang business. Yan. Ba't di ka naka-attend ng Sunday? Kasi pastor, naglaba ako. Hallelujah! Sabi ni Nanay Josephine, maraming Kristiyano, i-share na lang sa Facebook, hindi pa magawa. Wala ka nang gagawin, i-share mo lang, maniwala ka ba? Every live streaming ko, pinakamababa na pag-sharean ko ng live streaming na ito, 100 katao. Lahat meron akong friends na mahigit 4,000. Pinag-pray ko, Lord, sa araw na ito, itong 100 na taong ito, i-share ko yung live streaming ko at dalangin ko. Ma-share din nila para sa mga kaibigan nila. Hindi po biro ito. It is not for myself. Tingnan nyo naman yung reach natin. Hindi po sa pagmamalaki, yung inaabot ng reach ng live streaming na ito. Meron pa nga po akong live streaming na umabot ng 12,000 reach. Ibig sabihin, 12,000 katao ang napaalalahanan ng mensaheng ito. Salamat sa inyong mga nagsishare. At kung hindi pa kayo nagsishare sa inyong mga Facebook walls o sa mga friends ninyo, aba, nakakalimutan ninyo na isa sa ating bilin ng Panginoon ay ibahagi ang kanyang salita. You shall be saved, you and your household. It is a challenge for all of us. We have now a church without walls. And I admire Pangasinan Eagles so much, especially in the life of Pastor Renato, who have done a great favor from the Lord. Narinig niya sa Diyos at tinupad niya yon, sinasabi ng Panginoon. Irrespective of our churches, wala pong contest dito at walang debate. Ang isa lang ang hinihingi namin. Tinanong ko si Pastor Renato kung bakit ko tatanggapin. Sabi niya, una ayaw ko kasi maraming magagaling na pastor. Besides me, hindi ako kasali doon kasi marami po akong mahuhusay na pastor na kilala. Pero sabi niya sa akin, Pastor, ikaw ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Sabi ko, sigurado ka ba? Tumawag ka uli sa akin. So, hindi ko tinanggap kaagad kasi marami ako nirecommend ng pastor sa kanya. Tumawag uli. Sabi niya, Pastor Bot, ikaw talaga. I know, Pastor Renato, kasama ko na noong pa yan. Isa sa mga hinangaan kong pastor. Kasi nag-uumpisa pa lang ako at nandun na siya kaagad. Kaya isa yan sa mga hinangaan kong pastor. Tumawag uli. Nakasama ko po yan sa isang ministry nung araw. At tagal na kami hindi nagkikita. Pero I do not know na naalala niya ako, ibinigay daw ako ng Lord sa kanya. Kaya nga po, nakikiusap ako sa inyo. Ibabahagi nyo na lang sa mga kaibigan ninyo. Kasi po itong mga pastol na ito, ang una nilang ginawa sa verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol na nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin, tingnan mo ang gagawin ng Diyos kapag ibinahagi mo ito. Nung isang araw po, ako'y naglalakad sa mall. Naglalakad ako sa mall. Nandun ako sa sale. Bibili lang po ako ng shake. Kasi mahilig po ako ng fruit shake. Yung kukuha ka ng mangga. Kaya po may blender kami rito. Mangga, carrots, yan po naglalakad lang ako. May nakasalubong po ako. Doon sa sale, ang ingay ng bibig. Pastor! Sabi niya. Pastor, di sinino ko muna. Yung palang sinesharean ko nung college. Na ngayon ay isang businesswoman na. Kumusta, Pastor? Sabi niya. Natuwa ako. Ikaw pala yan. Sabi ko, you can just imagine a young girl na sinesharean ko noon sa UL, sa library lamang, at hirap na hirap akong pumasok sa UL kasi hinigpitan ako, wala akong ID, sumasalisi lang ako. Lumago yung batang yon. Yun po yung gusto kong ihatid sa inyo. Lumago yung bata, umasenso, naging businesswoman na ngayon. Sabi niya, Pastor! Sabi ko, kumusta ka na? Bumunot ba naman? At pagkatapos bumunot po ng Tito Vic and Joey na ganyan. Nakatingin sa amin, sale, ang ingay ng bibig. Bumunot. Tapos inabot sa akin, Merry Christmas, Pastor.
Ay di yung mga nandun tao nakatingin sa akin, dinig na dinig ko, sabi, ang sarap maging pastor, no? At paglabas ko doon, may nakasalubong na naman akong isa. At ang sabi sa akin, Pastor, sa Eagles ka, no? Sabi ko, opo. Ikaw ba si Pastor Bubot? Sabi ko, opo. Ayun ako, Pastor. Bumunot na naman. Alam mo, sabi ko, naglalakad ako. Sabi ko, napakabuti mo. Alam mo yung mga sales girl na nandun, sabi, grabe naman, Pastor yun. At pumasok ulit ako sa bench. Pastor! Sabi na naman ganon. Aba, sabi ko, mag-aabot na naman sa akin. Hindi, binati lang po ako. Alam nyo, ang sinishare kong ito, sabi ko nga doon sa mga kapwa ko, Agila, doon sa group chat namin, Pastor, may nag-abot sa akin kasi Agila daw ako. Sabi nila, sa mall yan, sa mall, tatambay kami lahat dyan. Pastor Opel, magandang hapon po. Hindi ako nakasama sa San Carlos. Christmas party din po namin dito. Cherry Angelic Perez, magandang hapon po. Alam niyo, passion natin dapat ang pag-share. At isa sa utos sa atin ay i-share ang kabutihan ng Diyos. Bakit hindi nakakayang i-share? Alam niyo bakit? Buhay mo mismo, binago ng Diyos eh. Walang doktrinang pag-uusapan dito. Ikaw mismo ang magpapatotoo na binago ka ng Diyos. Ikaw mismo, deep inside your heart, you knew that you have been transformed by God. This message is not for information. This message is a message of transformation, meaning change coming from the inside out. Hello? Maraming Kristiyano, pumapasok pa ng debate, I have nothing against them. Pero look at yourself first. May nangyayari bang pagbabago personally sa buhay mo? Kung meron, genuine yan. Kaya sabi nga, come and see, tingnan ninyo ang Jesus na ito. Number 1, a message of obedience. Number 2, a message of opportunity. This is our opportunity. This live streaming is our opportunity. We will only speak of the goodness of God as we experience it personally. Personal. May ginawa ang Diyos sa'yo, may ginawa ang Diyos sa akin, may gagawin ang Diyos sa mga pinagsishare natin. Kung merong ginawa ang Diyos sa'yo, abay, pag malaki mo, pambihira. Hello. Share. Remember this, isa po ito sa dakilang natutunan ko sa Lord, kaya ganito po ako. You can never give what you do not have. Hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na wala sa'yo. Every opportunity, they spread the word of Jesus. The shepherds spread the word of Jesus. The word about Jesus. Not the word of Jesus, the word about Jesus. Let us have this resolution that whatever we do, our life, our speech, our actions, our lifestyle, the way we dress, the way we act, should be in accordance to the transformation that Jesus had done to us. Yung pagbabago sa loob na ginawa sa ating buhay. Mga kababaihan, ang inyong pananamit, husayan ninyo. Hindi tayo old-fashioned. Pwede ka naman magdamit ng hindi nang aakit. Aba, maganda yun Pwede ka palang magdamit ng hindi nang aakit. Isipin mo, bumili ka ng damit na ganyan. Grabing plunging neckline. Meron nga kami isang youth dito Hindi, youth namin dyan sa DOJ Ordaneta. Nag-post. Ano po? Youth siya mga 16 years old. Magandang bata. Nag-share ng profile picture niya na plunging talaga. May karapatan naman. Abay, nakita ko ng anniversary, tinawag ko, hindi ka nga rito. Tatatay ka pa naman sa akin, yung picture mo, profile picture mo, pambihira. Kitang-kita na yung dibdib mo, tapos ngayon tataas ang kamay mo. Talaga po, kasi mahal ko siya Kailangan ko sabihin sa kanya, although hindi ako ang pastor niya. Tatay ang tawag sa akin, tatay ka, tapos ganyan ka naman manamit, nakaluwa na yung dibdib mo. Tapos ngayon magtataas ka ng kamay.
Magpray-praise the Lord ka. Anong patutuo mo? Are you still there? It is a message of opportunity. Nagsalubong kami. Nag-anniversary po kami sa Kabaluyan Cove. Sabi ko, alika nga. Ano tawag mo sa akin? Tatay. O, alika. Kung pwede lang, palitan mo yung profile pic mo. Bakit po? Kasi nakaluwa na yung dibdib mo eh. Tapos tataas-taas ka ng kamay, praise the Lord. Sa tingin mo, natutuwa kaya ang Lord? Sabi niya sa akin, tatay naman. O, ito ha, pakinggan mo ko. Nag-i-invite ka ng last. Sa picture mo pa lang, nag-i-invite ka na ng last. Paano mo isi-share si Jesus sa ganung itsura? Hello, tingnan nyo yung nangyari sa pulis. Pinapawisan ako, hindi po kasi aircon dito. Tingnan nyo yung nangyari sa pulis. Sa isang pagkakamali ng pulis, panikitar lang. Lahat ng kapulisan na damay. Are you still there? Marjorie Cayago Lalicon. Leslie, hello. Rachel Bower Obiso Di Sagun. Belen Di Castro. Jerome Paiste. Mirna Soriano Flores. O, di ba? Sa isang pagkakamali ng pulis, pagkawala ng kanyang pasensya, although may punto rin yung siya kasi inaapi yung anak niya. Pero hindi ako nakikisang-ayon sa kanya. Mali talaga. Ate Imelda Dumasian Sasaki ng Japan. Chiba ba? Chiba. Are you still there? Lahat ng kapulisan na damay. At anong sabi sa kanya ng presidente natin? Anong sabi? Para daw misira ang ulo. Isipin mo to ngayon. Sa isang nakaluwa ang dibdib na Kristiyano, di lahat ng Kristiyano sa buong mundo nadamay. Anong patutuo niya? Yung pagmumura nga lang eh. Oh, paano ka makakapag-share? Nagmumura ka. Ay talagang mawawala. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. I am not telling I am good. Pero pinagdaanan ko po yan na wala naman ng pagmumura sa akin eh. Hello. Hindi ko sinasabing banal ako. Ang dami ko pong kasalanan. Isa ako sa pinakamasamang taong inaayos pa rin ng Diyos. But I want to prove to you something. If you really receive the Lord, there should be a transformation. Kaya yung mga youth namin to, sinasabihan ko eh. O pati nga yung maraming Kristiyano, isa pa to, naramdaman nila na naapi sila, ipopost pa sa Facebook. Sad. Nandiyan ba? Sad. Tapos, kung ano-ano ipopost. Bakit ganun? Ano isi-share mo? E di ba i-post mo na yung live streaming na ito? Yun nga lang, ingat ka. Kaya nga po, tinitingnan ko yung... Patawarin niyo ako! Tinitingnan ko yung mga walls ninyo eh. Hindi sa nagja-judge. Nakikita ko po doon kasi yung, kung ano yung passion ninyo. Yung kinahihiligan ninyo. Yung mga young people dito, talaga sinasabihan ko sila. Nang leading lang sa akin. Kasi open rebuke is better than secret love. Lalo na leader. Okay lang kung Sunday Christian. Marami naman kasing ganyan eh. Pero I want to talk to you personally. Be a messenger of the Lord. Just like the shepherds. Number one, it is a message of obedience. Sumunod sila eh. Second, opportunity. Isinare nila yung nangyari kay Jesus. Ate Marilu Gutierrez Ocampo, mula pa noon, nanonood na po kayo sa akin, pakishare na lang po. And lastly, an overwhelming message. Ano po? Ang mga taong ito, bumalik sa kanilang trabaho. Magpastol. Pero sa pagbalik nila sa kanilang trabaho, pinagmamalaki ng kanilang bibig si Jesus. Hindi nagbago ang circumstances. Hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi nagbago ang paligid nila. Pero may isang nagbago. Ang puso nila. They were still shepherds, still outcasts, still in the field, still tending their sheep. Their circumstances had not changed, but their hearts changed. Tatandaan mo, bago mabago sa labas, sa loob muna.
Mara Cayago Jackson, Rueda Jackson, Marie Chris Eda Bernardino Espirito, Raquel De Vera Vidal, Herben Drex Kirer Cayago. Nandiyan ba kayo? Hindi ka agad nagbago. Maging si Mary nung na-receive niya yung word na siya magbubuntis, walang nabago sa paligid, pero nararamdaman niya, number 1 na pagbabago, hindi na siya dinatnan. Pangalawa, lumalaki na yung tiyan. At nung lumalaki na ang tiyan, sinasabi ba niya, nung malaki na ang tiyan niya, oy, alam niyo, buntis ako, nasa akin ang Diyos. Sinasabi ba niyang ganon? No! Kahit hindi mo sabihin sa ibang tao, nakikita nila sa iyo na nasa iyo ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa pagbabago, at ang unang makakakita ng pagbabago mo ay walang iba kundi ang pamilya mo. No wonder, maraming pamilya hindi pa nadadala sa Lord. Bakit? Kasi wala nakikita pagbabago sa iyo eh. From the inside. Nagsishare ka ng Bible, tapos ang tamad-tamad mo. Nagsishare ka ng Bible. Tingnan mo to, yung mga shepherd, pagkatapos nilang naranasan ang kabutihan ng Diyos, nag-share sila, bumalik sila sa kanilang trabaho magpastol. Galit ang Diyos sa tamad. Sabi nga ng Biblia, di ba, huwag pakainin ang tamad. Kuya Marvin Balolong, gabi na ba dyan sa inyo? Hello? Di ba? Huwag pakainin ang tamad. Bumalik sila pero nagpupuri sila sa Diyos dahil ang pagbabago mag-uumpisa sa pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Tingnan mo si Meron, yung tinanggap niya yung sinabi ng anghel, sabi niya, be it unto me, according to your word. Pumunta siya kay Elizabeth, anong ginawa nilang dalawa? Pumuri sa Diyos. Basahin niyo ang Luke chapter 2, Luke chapter 1. Ang buhay natin ay isang papuri sa Panginoon. And I'd like to encourage you, yung isang bulag ay isang pilay, paralitiko na nandun sa gate, beautiful. Humihingi ng limos kay Pedro at kay Juan alas 3 ng hapon upang sila'y manalangin. Humihingi ng pera. Pero ang sagot ni Pedro, ginto at pilak wala ako. Pero kung ano ang meron sa akin, ito ang ibibigay ko sa iyo. Ano ba ang kaya mong ibigay? Kaya mong ibigay ang pagbabagong ginawa sa iyo ng Diyos. Silver and gold I have none, but what I have, I give to you. Kung ano ang meron sa akin, yun ang ibibigay ko sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kung tunay na nasa iyo ang Panginoong Hesukristo, i-share mo ito. Sipagan mo, maging patotoo ka, mga young people. Praise the Lord kayo, ang tatamad nyo naman, ang hirap nyo namang utusan, ang bababa ng grades ninyo, ano ba yan man yan? Paano kayo paniniwalaan ng mga magulang ninyo? Are you still there? Maglukot lamang ng higaan, ng kumot, ang tatamad, tapos sa araw ng linggo, praise the Lord, nanonood ka pa ng live streaming na ito, Panginoon. Laging nakatingin sa problema sa loob ng bahay. Tumingala ka lang. Kanina nga po umaga, nandyan lang ako, tinitingnan ko ang langit. Sabi ko, napakabuti. Kailan kaya mapupunit ang langit na ito? Dumating ka na, Panginoon, upang matapos na ang lahat ng ito. Maranatha, Lord. Kasi most of the time, pag malungkot ka, nakatungo ka. Pag malungkot ka, kung ano-ano yung mga negative na nakikita mo, tumingala ka nga muna. At tingnan mo yung puso mo, ano ba laman yan? Kung ano ang laman yan, yan ang ibahagi mo. Silver and gold I have none, but what I have I give to you, sabi ni Pedro. Alice Quizon, Tony Garcia. Kung ano yung meron sa iyong pagbabago, ibahagi mo. Umalis ka muna dyan sa debate-debate. Pambira, pagdating mo pa ng linggo sa church, ang una mong titingnan, kulay ng kurtina. Ano kaya kung share mo yung ginawa mong pagbabago, mag-join ka ng team. Pinansin mo yung preaching ni Pastor. Ayan na naman, yung preaching na naman ni Pastor, narinig ko na yan. Kaya nga inuulit-ulit siguro ni Pastor kasi hindi mo ginagawa Naging methodical ka na, naging traditional.
Hindi po tradisyon ang minana natin. Hindi rin religion ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin, relasyon ng pagmamahal ng Panginoon. Are you still there? Nakukuha niyo pa po ba ako? Ito po ang binabahagi natin. Ang goal natin, Marvin, and to everyone, is to share what the goodness of God had done, the transformation of what God had done personally in your life. Yun lang. Obedience, opportunity, God will always give you an opportunity. And lastly, overwhelming message. Overwhelming. Sobrang mensahe. I am really overwhelmed. Almost, pansinin nyo, lagi po akong excited. Bakit? Kasi everlasting yung gospel natin eh. I can preach anywhere. Kahit na saang oras, anong panahon, I can share. Kasi iisa lang naman ang laman ng puso ko, si Lord. Paano ba naman itong mga young people na ito, kabata-bata, paano paniniwalaan na, praise the Lord, sila may boyfriend na, yung iba nabuntis pa. Ano ba yan? Paano kayong paniniwalaan na magulang ninyo? Your life itself, dito na po ako magtatapos, ay isang mensahe na kung sino talaga si Jesus sa iyo. And I am challenging each one of you. I am challenging each one of you. Be like the shepherd. Be like the shepherd. Number 1, they are obedient to the message. Number 2, they are a message of opportunity. Kung ano yung pagkakataon, nasa opisina ka, hindi naman kailangan pastor lahat tayo eh. Position lang yun eh. Position. Nasa opisina ka, nasa loob ka ng bahay, nasa palengke ka. Ito pa isa. Mga namamalengke, bibili ng isda. Magkano po 1 kilo? Magkano ba 1 kilo ng tilapia ngayon? 120. Tatawaran mo. 90. Diyos ko, kulang na lang. Hingin mo. Tapos mababalitaan, born again ka. Ano sasabihin? Mga born again pala, barat. Meron kang mga kasambahay. Sweldohan nyo na maganda-ganda. Alam nyo, dito ako magtatapos ha, pakinggan nyo ako. Doon po sa opisina ni Mrs. ko, bangko. Ano? Makinig kayo maigi. Bangko. Ano? At pagkatapos pag siyempre paparada ka doon, ano? At tapos aalis ka na, alam nyo po doon sa bangko nila na pinagtatrabahuhan niya. Pag ako po lalabas na, aba, yung security guard, doon sa may Mayumbo. Aba, hahawiin niya lahat ng sasakyang dumarating. Makaatras lang ako. O makaabante lang ako at makaalis ako. Alam niyo po kung kanino niya ginagawa yon? Sa akin at sa presidente ng bangko. Sabi ng mga ka-office mate ng misis ko, tingnan mo yan si pastor. Yung gwardyang yan, 2 tao lang ang siniservisyo ng mga gwardyang yan. Si pastor at yung may-ari ng bangko. Alam niyo bakit? Kasi pagkaparada ko o pag-alis ko, mababa ang 20. Sa 20 pesos, nakita nilang ibang pastor ako. Eh di kung merong tilapia na 120 tilapia, naghahanap buhay yung tao, masipag yung tao, magkano tilapia? 120. O ito na 130, sa'yo na yan. O 140, sa'yo na yan. Alam mo, malayo ka pa lang. Pag bibili ka uli doon sa nagtitinda ng tilapia, sasabihin niya, Suki, halika rito Suki, dito ka na. Ni-reserve ako yung the best para sa'yo. Ay wala, binarat mo. Parating ka pa lang, alam mo sasabihin ng tao, nagtitinda ng tilapia, ano sasabihin niya? Naku, ayan na yung born again na kuripot. Ayan na yung born again na kuripot. Parating ka pa lang, sasabihin niya, wala na, ubus na tilapia, ubus na. Ano pa totoo mo? Hindi ko ibig sabihin ito na magmalaki tayo, hindi. Pero kapatid, tandaan mo, ikaw ay patotoo ng Panginoon. Makita sa'yo ang pagkakaiba mo dahil may ginawa si Kristo sa'yo. Naintindihan niyo ako? Sa loob ng opisina, sa loob ng trabaho.
Sa loob, sa bahay. Alam mo, kahit saan ako pumunta, doon po sa Boss Coffee. Pag pumarada na ako doon, nako, yung mga security guard, nag-uunahan. Bakit? Ayan na si Pastor. Ayan na si Pastor. At pag ako'y aalis, lahat doon sa Divinesia Road, pakinggan niyo ako, paparahin lahat. Bakit? Mababa ang 50. Alam mo, bless mo sila. Bakit kamo? Kasi nagtratrabaho sila. Masisipag sila. At magtataka ka, malayo ka pa lang, naka-smile na sila. Di ang sarap nun. Sasabihin nila, anak yan ng Diyos, pastor yan. Hello? Maging patotoo ka kahit na hindi ka nag-share ng gospel, makikita nila yung pagkakaiba mo. Empleyado, meron kang kasambahay, kulang na lang, itiway mo. Abay, bigyan mo ng maganda, bigyan mo bonus kung meron ka rin ng ibibigay. Bakit hindi? Kasi natutuwa ang Diyos. God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. God bless those who give. Pinagpapala ng Diyos ang mga tumatanggap. Hindi po ang mga nagbibigay. Sino pinagpapala? Mga nagbibigay. Yung mga iba dyan sa inyo, minsan nag-meet tayo. Alam nyo, nakikipag-unahan ako. Ayoko po. Kasi gusto ko maging example ako. Natuwa ako sa isang tao. Bigyan ko ng cake. Salamat sa'yo. Are you still there? Meron niya isang kabataan, natutuwa ako sa kanyang pagsusunglid. Sabi ko, tinawag ko siya one time. Binuksan ko yung Lazada, pili ka ng sapatos, dinidil sa akin ng Lord. Nahihiya. Totoo, Pastor? Ang pinipili yung mumurahing sapatos. Sabi ko, hindi, mahalan mo, mahalan mo. Nable-bless ako sa'yo. Alam mo, yung kabataang yun, lalago ng lalago yun, balang araw, hindi sapatos ibibigay sa akin. Hindi, dahil nag-iintay ako ng kapalit. Kasi kapag nagtanim ka, aani ka. Yung nagbigay sa akin sa mall, tsamba? No! Nagtanim ako ng kabutihan sa kanya Aani ako. Shin, arbolida. Ayaw ng Diyos ang madamot. Galit ang Diyos sa madamot. God bless those who give. Yung sasakyan ko bigay. Brand new yun. Brand new. Innova. 2017. Sabi niya, Pastor, ituloy mo na lang to. Sabi niya, kinuha niya Innova, nag-down ng 300,000. Hinulugan niya ng 1 taon. At pagkasabi niya sa akin, Pastor, ituloy mo na lang to. Kasi kukuha ko ng bagong sasakyan. Sabi ko, wala akong panghulog dyan, malaki. Sabi niya, hindi. Tutulungan kita, ang liit naman ng faith mo. Nangaral pa sa akin, ang liit daw ng faith ko. Sige, sabi ko, sige. Malaking challenge. Isipin mo, binibigay na sa'yo. Hinulugan niya ng siguro 200,000. Tapos nahulugan niya ng 1 taon. Sabi niya, Pastor, sa'yo na yan. Tuloy mo na lang. Sabi ko, malaki down. Malaki monthly. Sagot niya sa akin, ang hina naman ng faith mo. Sige, tutulungan kita sa bayan. Aba, ayaw mo pa? Sabi mo, tsamba? No! Tanim ka lang ng tanim. Wala kang aanihin kung wala kang itatanim. Ulitin ko. Di ani ako. Ito pa isa. Yung isang kotse ko noon, binenta ko na. Brand new Honda. Alam nyo, binigay din sa akin. Tsamba? Hindi nga, pangalawa na yan bakit? Kasi yung sinesirang kong kabataan na walang kapangarap pa noon, nagkapangarap. Naging milyonaryo dyan sa Malasiki, Ate Josephine. Sabi niya, bibili daw siya ng mas malaki niyang sasakyan. Binigay sa akin yung kotse niya. Honda, brand new. Saan ka pa? Ito, hindi ko kinikwento para magmalaki. Kinikwento ko ito. Kasi, hindi opportunity ko ang maglingkod, opportunity ko ang magtanim ng kabutihan sa puso ng bawat isa.
Binigay kayo sa akin ng Panginoon. Eh, di magtatanim ako sa inyo. Kilala ko kayo. Wala akong pakialam. Ang ginagawa ko ito para sa Diyos. Kaya nga yung misis ko, sabi niya sa akin, asawa, madaling araw na. Sabi ko, may kinakaunsilan ako. Sabi niya sa akin, dut-dut ka ng dut-dut, dut-dut ka ng dut-dut. Sabi niya sa akin, madaling araw na eh. Meron ba namang magte-text sa akin ng madaling araw? Sasabihin niya, Pastor, pag-pray mo naman ako kasi asawa ko ganito. Anong gagawin ko? Bukas pa? Hindi ah. Kailangan niya ng comfort. Galing sa Lord. Bibigyan ko lang siya ng Word of God. Galing sa Bible. Pipigilan ko. Hindi naman ako magsasabi sa kanya, kundi ang Diyos. Bibigyan ko lang siya ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi ko salita. O, sige, basahin mo to, ganito, ganito. O, tapos mag-pray tayo. Tapos, kaninang madaling araw, binuksan ng wife ko yung cellphone ko. Siya tagabukas ng cellphone ko eh. Katatapos ko lang mag-pray. Binuksan niya. Sabi niya ba, may nagpadala sa'yo galing sa Australia. Sabi ko sa kanya, alam niyo, sabi ko sa kanya, nagtatrabaho sa bangko yung wife ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, magpastor ka na lang. Sa kadudut-dut ko, tulog pa ako, iniisip na ng Diyos na i-bless ako. Bakit ako titigil? Eh, ang ganda ng ginagawa ng Lord sa akin. Eh, di bahagi ko lang na ibahagi. Tanim lang ako ng tanim sa inyo. Oh, Cheche Bihang ng Iligan City. Aba, inspirado kaya ako sa ginagawa ko. Bakit? Ang dami kong patutuo ng kabutihan ng Diyos sa mga taong katulad po ninyo. Mula noon hanggang ngayon. Bakit ako bibitaw? Bakit sa church lang ako magsishare? No. Kahit saan niyo ako makita, magsishare ako. Ay, bay, nung araw sa Yupang, tanongin niyo yung mga kasama kong nanonood ngayon dyan sa Yupang, na ngayon, mga professional na. Aba, 8 beses. Pinakamababa isang araw. Nag-pre-preach sa kalsada, sa ilalim ng ilaw. Pero wala pong love offering. Wala. Kasi alam ng Diyos, love ako ni Lord. Kapag pinagmamalaki ko siya, siya ang nag-iisip para sa akin. Isipin mo yun, ang gagawin ko lang, kukunin ko lang yung salita niya. Yung salita lang niya, bato lang ng bato, tanim lang ng tanim. Sige, tanim ng tanim, bato ng bato, bato ng bato. Hindi mo alam, pambira, si Lord nag-iisip sa'yo. Siyempre, kahit na sino, ipinagmamalaki mo, siya. Aba, pambira ka. Anong sasabihin ng Lord? Ayoko yung sinabi mo. Ganon? Ay, di siyempre, bless ka. Ano ka ba naman? Napakasimple. Kaya nga sabi ko doon sa wife ko, anong gusto mo? Magpastor ka na lang. Abay, malaki po din ang kinikita ng wife ko, pero, ay, nako kayo. Number 1, it is a message of obedience. Sinabi sa atin ng Lord, ibahagi natin siya. Number 2, it's a message of opportunity. Lahat ng pagkakataon, lagi mong titingnan, may kaya kang ibigay sa taong yun. Tandaan mo, ang salitaan ng Diyos, ang pinaka-the best na ibahagi mo. Higit pa ito sa ginto at pilak. Yung mapasaya mo isang tao, pambira ka. Ang daming pumupunta sa psychiatrist, oh. Sabi ko nga doon sa isang youth namin, kumukuha na psychology. Hoy, kung ano-ano yung pinag-aaralan nyo dyan, huwag mong kakalimutan. Go back to basic, Bible. Sapagkat nandyan lahat ang susi sa puso, isip, damdamin ng tao. Go back to the Bible. Kung ano-ano yung mga philosopher na pinag-aaralan nila, kesyo, the brain. Go back to basic, the Bible. And as I end today, the message of opportunity, the message of obedience, and the message of overwhelming message. Ma-overwhelm ka. Ako na-overwhelm. Isipin mo yan. Nagdadrive ako na sasakyan na hindi ako ang nag-down. Hindi ako ang naghuhulog. Saan ka pa? Doon ako po-focus? No. Po-focus ako sa inyo at sa pagluhod ko sa Panginoon. Kasi siya ang source ko. Pag naitap mo yung buhay mo sa source, pambihira ka, umpisa na. Huwag naman kasi nagtanim ka ngayon, inaabangan mo yung ani. May nakita ba kayong farmer, hinagis ang buto, inabangan niya araw at gabi, naku, kailan kaya tutubo to? Kailan kaya wala! Itulog mo na. Nagtanim ka na eh. Amen. Tama ba ako, Nanay Malu? Pag nagtanim ka, aani ka. Tapos na po ako.
Sa hapong ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyo, Marilyn Oria. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat. Kita-kits ulit tayo bukas. 24 na bukas. Hanap kayo ng magagawa nyo ng kabutihan. Hanap kayo ng mga taong masisiran. Hanap kayo ng mga taong i-bless. Hanap kayo ng mga taong mapapasaya ninyo. At ang tao madaling pasayahin. Unang-una, sa ganun pa lang, masaya na sila. Basta meron magbigay kayo, huwag nyo iganon. Hello? Ang pinakamasarap, mapasaya nyo sila. Alam nyo, pag napasaya nyo sila, sasabihin ko sa inyo, mas napasaya nyo ang Diyos. At yung kalooban ninyo, huwag na lang kayo magbigay kung masama ang damdamin nyo. Huwag. Magbigay kayo ng alam nyo, masaya kayo. God bless you all, guys. See you again tomorrow, 24 Bispiras ng Pasko. Find ways to bless someone. In Jesus' name. Shall we pray? Father God in heaven, I thank you for this message of the shepherd. Humble heart. An obedient message. A message of opportunity. And a message that is so overwhelming, it will overwhelm us. Mapapanganga kami sa lahat ng gagawin mo sa aming buhay. Lord, I am introducing them to you, the essence of transformation. The essence, bakit nagpakita ang mga angels? Nagpakita ang mga angels kay Joseph, kay Mary, and then to the shepherd. Because they have a heart that longs for you. A heart that is so humble na handa mong punuin. Itaas ang lahat na nagpapakumbaba. To God be the glory for this wonderful message, to everyone that has heard the gospel, and to everyone that will share this message. Let Jesus be glorified. In Jesus' name, this I pray. Amen and amen. God bless you all po. Pakishare na lang, ha? Salamat po. Kita-kits tayo ulit bukas, 4 to 5. Ano man ang mangyari, by the grace of God, kikita tayo ulit tomorrow. So, tayo po muli, pakishare. At again, I would like to tell you, pasensya na po kayo sa ingay. Ano po? At salamat po sa inyo. At God is faithful to His people. In Jesus' name. This is Pastor Bubot. Pakishare na lang po. And pakilike na rin. Amen and amen.